Ang sino mang gumaganap ng kanyang mga tungkulin ayon sa aking mga tagubilin at tapat na sumusunod sa aral na ito nang walang inggit ay nagiging malaya mula sa pagkakagapos ng mga gawaing naghahangad ng bunga. Mula sa Bhagavad Gita 3:31 hanggang 33. Paliwanag. Ang utos ng kataas-taasang persona ng Diyos, si Krishna, ang pinakabuod ng lahat ng karunungang Vedic. At dahil dito ay walang hanggan at ganap na totoo, walang anumang pagbubukod. Kung paanong ang mga Veda ay walang hanggan, gayon din ang katotohanan ito ng kamalayang Krishna ay walang hanggan. Dapat magkaroon ng matibay na pananampalataya sa utos na ito nang walang inggit sa Panginoon. Maraming pilosopo ang sumusulat ng mga paliwanag sa Bhagavad Gita, ngunit walang pananampalataya kay Krishna. Kailanman ay hindi sila mapapalaya mula sa pagkakagapos ng mga gawaing naghahangad ng bunga. Ngunit ang isang karaniwang tao na may matibay na pananampalataya sa walang hanggang mga utos ng Panginoon, kahit hindi niya ganap na maisakatuparan ng mga ito, ay napapalaya mula sa pagkakagapos ng batas ng karma. Sa simula ng kamalayang Krishna, maaring hindi pa ganap na maisakatuparan ng isang tao ang mga utos ng Panginoon. Subalit dahil hindi siya nagkikimkim ng sama ng loob sa prinsipyong ito at taus-pusong nagsisikap ng walang pagsasaalang-alang sa pagkatalo o kawalan ng pag-asa, tiyak na siya'y aangat sa antas ng dalisay na kamalayan kay Krishna. Ngunit yaong mga dahil sa inggit ay binabaliwala ang mga aral na ito at hindi ito isinasagawa ng palagian, ay dapat ituring na salat sa lahat ng kaalaman, nalinlang at nakatakda sa kamangmangan at pagkaalipin. Paliwanag. Ang kakulangan ng kamalayang Krishna ay malinaw na ipinahayag dito kung paanong may kaparusahan sa pagsuway sa utos ng pinakamataas na pinunong tagapagpaganap. Gayon din ay tiyak na may kaparusahan ang pagsuway sa utos ng kataas-taasang persona ng Diyos. Ang isang taong suwail, gaano man siya kadakila, ay mangmang sa kanyang tunay na sarili, sa kataas-taasang Brahman, sa Paramatma at sa persona ng Diyos. Dahil sa kawalan ng espiritual na laman ang kanyang puso, dahil dito, wala siyang pag-asang makamit ang kasakdalan ng buhay. Kahit ang isang taong may kaalaman ay kumikilos ayon sa kanyang sariling likas na katangian, sapagkat ang bawat isa ay sumusunod sa kanyang kalikasan. Ano ang magagawa ng simpleng pagpigil o pagsupil? Paliwanag. Malibang ang isang tao ay nakapwesto sa transcendental na antas ng kamalayang Krishna, hindi siya maaaring makalaya mula sa impluwensya ng modes ng material na kalikasan, gaya ng pinagtibay ng Panginoon sa 7th kabanata 7:14. Kaya naman, kahit para sa isang lubhang edukadong tao sa makamundong antas, imposibleng makawala sa pagkakabuhol ng maya o ilusyon sa pamamagitan lamang ng teoretikal na kaalaman o sa simpleng paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan sa isip lamang. Maraming tinatawag na espiritualista na panlabas ay nagpapakita na sila'y mataas na sa agham ng espiritual. Ngunit sa kanilang kalooban o lihim na buhay ay lubos na nasa ilalim pa rin ng tiyak na mga anyo ng kalikasan na hindi niya kayang lampasan. Sa akademikong pananaw, maaring ang isang tao ay napakatalino,
Subalit dahil sa matagal niyang pakikisalamuha sa material na kalikasan, siya ay nananatiling nakagapos. Ang kamalayang Krishna ang tumutulong sa tao upang makalaya mula sa pagkakabuhol ng material na kalikasan. Kahit pa siya'y patuloy na gumaganap ng kanyang itinakdang mga tungkulin. Sa makatuwid, hanggang ang isang tao ay hindi pa ganap na nasa kamalayang Krishna, hindi siya dapat biglang tumalikod sa kanyang mga tungkulin at magpanggap na isang yogi o transcendentalista. Mas mainam na manatili ang isang tao sa kanyang kinalalagyan at magsikap na makamit ang kamalayang Krishna sa ilalim ng tama at nakahihigit na pagsasanay. Sa ganitong paraan, siya ay makakalaya mula sa kuko ng Maya. Haribol.